Hindi pabor ang COMELEC na gamitin ang AKAP o iba pang welfare programs ng pamahalaan para mamili ng boto ngayong paparating na midterm elections. Babala ng COMELEC, posibleng bawiin ngayon ang ibinigay na exemption nito sa DSWD kung mapatutunayang ginagamit lamang ito ng mga politiko para mamili ng boto. Si Paul Montibon sa detalye. Hindi patas para sa Commission on Elections o COMELEC na iilang politiko lamang ang nakikinabang sa mga welfare programs ng gobyerno gaya ng AKAP, 4Ps at AIX para makapamili ng boto ngayong panahon ng eleksyon. Kaya naman babala ng COMELEC sa DSWD posibleng patawan ng absolute ban ang AKAP kung mapapatunayang nagagamit ito sa pamumulitika. Kasabay ng pagbubukas ng National Election Monitoring Action Center sa Campo Crame, binigyan din ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na hindi kailangan ang presensya ng mga epal na politiko sa pamamahagi ng ayuda sa mga mahihirap na benepisyaryo. Kasunod kasi ito ng kaliwat kanang pamamahagi ng ayudang pinansyal ng maraming kongresista at mga kumakandidatong politiko ngayong papalapit na midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, hindi kailangang may politiko sa mga lugar ng benepisyaryo dahil kaya naman anya ito ng DSWD bilang pangunahing ahensya sa pamamahagi ng tulong sa mga mahihirap na Pilipino. Pwede namang wala sila. Bakit kinakailangan na andon? Ang tanong, madidistribute ba yun ng wala at hindi ba madidistribute yun pagka wala sila? Di ba madidistribute naman? So ang sabi namin, absolutely no candidates, politicians during the distribution, period. Ng ayuda in whatever form, ano man ang tawag natin doon, period. Kaya po sa mga kababayan natin, mabibigyan po kayo ng ayuda kahit wala po sila. Sapagkat karapatan nyo po yan. Nasa budget ng national government po yan. At ang DSWD, ang in charge po dyan. Kung magkagayon, nilinaw ng COMELEC na posibleng bawiin nito ang exemption na ibinigay sa mga programa ng DSWD kasama na ang AKAP kung mapatutunayang ginagamit lamang ito sa pamumulitika. Directed diyang kondisyon na yan sa DSWD. Inaasahan namin na ang DSWD ay magko-comply sa kondisyon sapagkat there will always be a threat that the COMELEC will withdraw the exemption granted. Naniniwala ang COMELEC na hindi patas para sa mga politikong walang akses sa pondo ng bayan para makapangampanya sa pamagitan ng AKAP o iba pang programa ng pamahalaan kapalit ang boto. Madami na po kaming disqualify, kinasuhan ng kasong kriminal at hindi kami mag-aatubili for this election to do the same to all these candidates. So sana, protektahan natin yung ayos at kagandahan ng mga programang ito. Kawawa po yung mga mahihirap. Hindi sila dapat nasasamantala. Karapatan po nila ito sa ating mga batas. Nauna nang ikinadidismaya ni Baguio City Mayor Benji Magalong ang tahasang pananamantala ng mga epal na politiko at mga mambabatas sa kaban ng bayan imbes na pagtuunan ng pansin ang paggawa ng angkop na mga batas. Dapat ganun talaga sistema, no? Ibigay sa DSWD o kaya sa DOLE, and then let DOLE or DSWD sila makipag-coordinate sa local government unit. Yung local government unit naman, dapat yung local chief executive, huwag pakialam. Pabayaan lang niya yung city social welfare niya o kaya yung kanyang peso dahil they know better kung sino. At huwag siya makikialam, huwag siya mag-i-influence kung sinong bibigyan. Ganun dapat ang sistema. Una-una, klarong-klaro naman sa ating constitution. Ano ba ang trabaho ng mambabatas? Hindi ba gumawa ng batas? Yun lang. Sa kabilang banda, maaari namang ipagpatuloy ang pamamahagi ng ayuda pero kailangang sumunod sa estriktong polisiya o limitasyon sa pagsasagawa nito. Hindi raw kasi katanggap-tanggap na politiko pa ang nagdidikta kung sino-sino lamang ang kanilang bibigyan ng tulong. Professionals ang ating pong mga social workers. Hindi nila isasakripisyo ang kanilang mga lisensya dahil lang sa sila ay tatakutin, ite-take advantage ng mga politiko. Papaninigan po natin ito because para po hindi tayo natutuligsa na yan ay ginagamit para lang i-promote ang kandidatura ng iilan. Unfair po yun. Paano na yung walang access sa public funds? Unfair naman. Paano mo lalabanan ng parehas? Bakit pa naandyan ang COMELEC kung hindi namin masisigurado that everything is fair in this election? That nobody will take advantage
of public funds. Ngayong Enero lang din, pinahintulutan ng COMELEC ang AKAP at iba pang programa ng DSWD na ma-exempt sa election spending ban sa gitna ng paparating na midterm elections. Pero kung makikitaan ng tahasang pang-aabuso sa pondo ng bayan gamit sa pamamagitan ng pamumulitika, lalo na para mang-akit ng boto mula sa mga benepisyaryo, hindi magdadalawang isip ang COMELEC na bigyan ng leksyon ang mga mapagsamantala at epal na politiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Paul Montibon, SM9 News.